Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating SAP, Study and Prayer. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo, Wednesday ng buwan na ito. At tunay, nagpupurit nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa muling binigay niya na pagkakataon magkasama-sama tayo, magpuri, manalangin at magpasalamat sa Kanya. Siyempre matuto mula sa Kanyang salita. Kaya po sa oras na ito ay italaga natin ang gawain na ito sa Panginoon sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, magandang hapon po sa inyo. Salamat sa oras na ito na binigay niyo sa amin. Gabayan niyo na kami sa aming gawain sa oras na ito. Mabigyan ka namin ng kalwalatian. Maitaas namin ang iyong pangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Tunay ang ating Diyos. He is He is our everlasting God. At papurihan natin siya sa awit na ito. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Strong deliverer, you are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Amen. Thank you, Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Amen. Handa po natin ating sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti ngayong kalagayan. At welcome po sa ating study and prayer sa gabing ito. Bilang panimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay dumudulog sa panalangin sa oras na ito. Iniling po namin ang iyong gabay at patnubay. Naway tulungan mo po kami na bukas po ang aming kaisipan, maging ang aming puso
ay maging handa na pakinggan ang iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng karunungan na maunawaan ito, Panginoon. Sa iyo po namin nagkakatiwala ang lahat. Maging ang buhay namin sa panahon na ito, Diyos. Kung mayroon kang nakikitang karumian, dulot ng aming mga kasalanan, patawarin naman po kami, O Diyos. Kayo po ang patuloy na maglinis sa amin upang maging karapat-dapat kami na sa iyo ay magmapapuri at magluwalhati sa iyong banal na pangalan. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa bawat isa na iyong pong pinagkaloob ang pagkakataon na magkaroon kami ng gawain na ganito upang patuloy po kaming matuto sa aral ng may mga salita at naway maging pagpapala din po ito sa aming mga buhay. May sagawa namin yan po sa aming paglakad sa araw-araw. Panginoon, salamat po. Ang lahat po na ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, magandang gabi muli. Ang chapter 1 ng Aklat ng Santiago ay puno ng aral at panuntunan sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. It means faith is believing in God demonstrated by work or action. Ang ating pong teksto sa gabing ito ay matatagpuan sa James chapter 1 verse 22 and 25. Nang nakaraang SAP ay ating napag-aralan ang tungkol sa tamang pagtanggap sa aral ng salita. Sa talatang 19 hanggang 21. Ngayon ay atin namang itutuloy ang pag-aaral sa talatang 22 hanggang 25 ng chapter 1, kung saan pag-aaralan natin ang tamang pagtugon ayon sa mga talatang ito. So, akin pong babasahin ang James 1, chapter 1, verse 22 hanggang 25. Ganito ang sinasabi sa verse 22. Datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sa verse 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang muka sa salamin. Verse 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. At sa verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. So, ganyan pong sinasabi sa James 1:22 hanggang verse 25. So, atin pong itutuloy ang pag-aaral kung saan pag-aaralan natin ang tamang pagtugon ayon sa mga talatang ito. Sa verse 22 ay sinasabi, hindi lamang maging tagapakinig, marapat na tagapatupad, kung hindi ay dinadaya lamang natin ang ating sarili. Be ye doers of the word. We are commanded to do, because the passage is in present imperative. So ito ay inaatasan tayo na gumawa ayon sa ating mga narinig na salita. So paano ba natin ito may sasagawa?
Alam ninyo mga kapatid, iba't iba ang pagkalintulad sa banal na salita. Sa Psalm 119, 105, sabi ni David, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa. So, ang salita ng Diyos ay ating tanglaw o ilaw. Ganon din sa Jeremiah, ganito ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon sa Jeremiah 23:29, ang salita ay parang apoy at pamukpok. So, ang salita ng Panginoon ay para palang apoy. At sa Hebrews 4:12 ay parang matalas na tabak. At dito naman sa James 1:23, sinasabi, ang banal na salita ay parang sa salamin na ipinakikita ang tunay na likas na kalagayan ng isang tao, na sa makatwid, ito'y refleksyon ng ating pamumuhay kung ito'y ayon sa panuntunan o standard ng Panginoon. Tayo ba ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban? Sa verse 24 at 25 ay inilalarawan ang dalawang karakter. Isang tao na may casual look at ang isa naman ay may careful look. Kung ating mababasa sa verse 24, ganito ang karakter ng taong may casual look. Ang taong may casual look ay humaharap sa salamin upang tingnan ang kanyang sarili. Nang makita ang kabuuan ng kanyang sarili, ay sapat na iyon. Pagkatapos ay umalis. Hindi sinuring mabuti kung ano ang itsura niya at tuluyang nakalimutan ang nakitan niya sa salamin sapagkat hindi niya ito binigyan ng halaga. Katulad din ng isang mananampalataya, nawawalan ng kabuluhan ang ating narinig na aral mula sa banal na salita kung hindi natin ito isinasagawa. Sabi nga sa James 2:17, faith without work is dead. So walang kabuluhan kung walang bunga ng gawa. Kaya kung tunay tayong anak ng Diyos, ay marapat may pagtugon tayong gagawin. Kung hindi, ay hindi tayo lalago sa spiritual. Hindi gagawa ang Panginoon sa ating buhay. Ang pagkilos ng Panginoon ay nakasalalay sa ating pagsunod or obedience ayon sa kanyang kalooban. So kung tunay nating iniibig ang Diyos, dapat maging masunurin tayo sa kanyang kalooban. Ganito naman ang sinasabi ng isang karakter sa verse 25. Sabi sa verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Ang taong may careful look ay pagpapalain. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng karunungan at gabay. Ito'y pagkain spiritual natin. Tulad ng pagkain natin sa pang-araw-araw na dapat nating nguyaing mabuti para mapakinabangan ang sustansya nito. Gayon din naman, marapat nasaliksikin mabuti, pagbulay-bulayan upang lubos na maunawan kung ano
ang pakahulugan at sinasabi ng Panginoon sa atin sa kanyang mga salita. Sabi nga ni David sa Psalm 63 verse 6 at ganito rin sa Psalm 119 verse 148. Sabi dun sa Psalm 63 verse 6, "When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches." So David meditates on the word of God day and night. Hindi siya iitlip o matutulog hanggat hindi niya nakakapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. So David is a faithful man of God na talagang nagtitiwala siya sa Panginoon. As we study and meditate, God speaks through His Word. Ito ay nagbibigay sa atin ng kalayaan sa pagiging alipin ng kasalanan. Kaya, ang isang mananampalataya ay hindi na nagpapatuloy na mamuhay sa kasalanan. Ang kalayaan na mamuhay sa katwiran sa halip na sa pagsuway at magpasakop sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at kaaliwan. Sabi nga sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." At sa Galatians 5:1, "Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made you as free, and be not entangled with the yoke of bondage." Mga kapatid, ang buhay na binago ng Diyos ay may kalayaan. Piliin ang mabuti. Ipahayag ang pag-ibig sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, at paglilingkod na walang hinahangad na kapalit. Ito ang kalooban ng Diyos. Ang pangako, ang pagpapala ng Diyos ay conditional. Ibig sabihin, meron tayong gagawin to discern at maunawaan yung leading ng Panginoon, especially sa mga crucial decision na ating gagawin. Mga kapatid, ano ba ang nagiging hadlang sa ating buhay upang tayo ay hindi magpatuloy sa gawain ng Panginoon? Kung ano mang meron tayo, dapat ibigay natin, paubayan natin sa Panginoon ang lahat. Saliksikin natin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa gayon, magawa natin ang kanyang kalooban at tayo'y kanyang pagpapalain. Tunay na mabuti ang Diyos, tapat sa kanyang mga pangako. Hindi niya tayo pababayaan dahil itinuring na tayong mga anak. Kaya upang lubos nating madama yung pag-ibig ng Diyos, dapat maging masunurin tayo sa Kanya. Makikita natin sa Kanyang mga salita kung ano ang ating pamumuhay, kung ito ay ating sasaliksikin at aaralin. Naway mga kapatid ay maging pagpapala itong mga aral na ito sa mga talatang ating napag-aralan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa iyong mga paalala mula sa iyong mga salita. Naway tunay naming may pamuhay ang mga aral na aming natutuhan. Di lamang kami makikinig, tatanggapin ito, kundi meron kaming pagtugon na gagawin. Sa gayon, O Diyos, maranasan namin ang biyaya at tunay nagpapala na nagmumula sa iyo. Wala kaming magagawa, O Diyos, sa aming sariling kakayaan. Kahit ang mga plano namin, minsan hindi namin sinasangguni. Ang mga desisyon namin ay sinasarili namin. Ngunit alam namin, O Diyos,
ang tagumpay ay aming makakamit kung kami ay sumasangguni at magtitiwala sa iyo at hindi sa aming sariling kakayahan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga aral na ito na aming natutuhan, na may pagpalain po ito at kami ay magpapatuloy na magpunyagi sa mga gawain naming nasimulan na walang sawa kaming gagawa ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Kristo. Amen. And as we end sa ating pong gawain this afternoon, let us sing our Thanksgiving song, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Amen. Amen. Tayo po ay sama-samang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon.